Pilit mapagpala naming Ama, Diyos, makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamamalak ng Jesus. Pinakamamalak pa na, nagpupuri, nagpapasalamat kami sa iyong malayang pagkakataon, pinakalabas sa bawat isa amin, na pumapakinggan din pa salita, aming dalangin ng Diyos, magsilbi itong pagkain na aming mga kaluluwa, bagay sa aming po mga webcast viewers, pinagsan ng pagkakataon makapaglingkod sa iyo, at sa iyong makapangyarihan pangalan namin sinasaway, ang mga demonyo at lang at pagkanilangan, kasout, in Jesus' mighty name we pray. Hallelujah, praise the Lord, para ating dakilang Diyos. Sa sadaling ito, ako'y mabati ng isang magandang hapon sa ating minamahal na Pastor Evangelista Willis Almeida, time prophet of God, ang kanyang buong sambahayan. Patuloy po natin sa sariwang blessed memories and teachings of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ngayon pong hapon ito, piling po natin ang mga manugang o anak na beloved Diana at beloved Kim, at ang beloved Mami Esther. Okay po, maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Purihin ang pinakamamala, Panginoon. Ang ating pong paksaing ng hapon ito, pamagatan nating bunga ng pagtsatsaga. Ang minamahal, sariwain ko lang sa inyo, minamahal ko, nung ako'y dumalo 37 years ago, minamahal, kukunti pa lang ang membro, minamahal ko. Sa overnight siguro, yung karami natin minamahal. Ngunit lumawak ang gawain ng ating dakilang Diyos at napunta pa nga sa ibang bansa, minamahal. At tunay po minamahal ko na ipinangaral ang buong katotohanan. Kaya may bungang pagtitiyaga ng ating balapastor, minamahal ko, na siyang nanalangin. Binabit ng ating dakilang Diyos upang tayo po makakilala sa ating pinakamamala, Panginoon. Puri ng ating dakilang Diyos. Kaya ating pong bigyan ng halimbawa, minamahal ko, dito po sa banal na kasulatan, minamahal ko, ang paksay ng ang batihagang ina, minamahal ko, pagsahin natin, Lucas Kapitulo 18, versikulo 2 hanggang 5, praise God. Dito po sa Lucas 18, talatay 2 hanggang 5, ganito po ang pagkasulat. Na sinasabi, may isang hukom sa isang bayan na hindi natatakot sa Diyos at walang taong pinagpipitaganan. At sa bayan niyaon ay may isang babaeng bao at siya'y napaparoon madalas sa kanya na sinasabi, iganti mo ako sa aking kaalit. At may ilang panahon na siya'y tumatanggi. Datapwat pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang sarili, bagamat di ako natatakot sa Diyos at di pinagpipitagan ng tao, gayon may, sapagkat nililigalig ako ang babaeng baong ito, ay igaganti ko siya. Baka siya ako ay bagabagin pagkapaparito niya. Amen. Kung natin dakilang Diyos, God bless you po, Brother Renato. Baka ako'y bagabagin. Sa konsensya, minamahal ko, sapagkat nais ng babae, minamahal ko ng ina, minamahal ko, na iganti niya yung kanyang anak. Doon sa huwes, minamahal ko. Ngunit, nakita po natin sinabi ng huwes, minamahal, na bagamat siya ay, kung sabihin natin, minamahal ko, baka nabayaran na ito. Baka bagabagin siya nung pagbalik-balik ng nanay, minamahal ko, kaya igaganti niya anak, minamahal ko. Yun po ang naging bunga, minamahal ko, na ipinanalo, minamahal ko ng huwes, minamahal ko yung kaso ng anak, minamahal. Tignan pa natin, minamahal ko, the impotent man, minamahal ko, dito sa aklat ng Juan, Kapitulo 5, versikulo 2 hanggang 8, praise God. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 5, ang talatay 2 hanggang 8. Sa Jerusalem nga'y may isang tangki sa tabi ng pintuan ng mga tupa. Nasa wikang Hebreo ay tinatawag na Bethesda na may 5 portiko. Nasa mga ito'y nangahandusay ang marami sa kanilang mga may sakit, mga bulag, mga pilay, mga natutuyo. Sa 4, sapagkat lumulusong ang isang anghel ng Panginoon sa mga tanging panahon sa tangki at kinakalawkaw ang tubig at ang unang manaog sa tangki pagkatapos na makalawkaw ang tubig ay gumagaling sa anumang sakit na dinaramdam. At naroon ang isang lalaki na may 38 taon ng may sakit. Nang makita ni Jesus na siya'y nakahandusay at pagkakilalang siya'y malaunang panahong may sakit, ay sinabi niya sa kanya, ibig mo bagang gumaling?
Sumagot sa kanya ang lalaking may sakit, Ginoo, wala ng taong maglusong sa akin sa tangki, pagkalawkaw sa tubig, datapat samantalang ako'y naparoroon, ay nakalusong na muna ang iba bago ako. Sinabi sa kanya ni Jesus, magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless you po, beloved Brother Jonat. Matagal na may sakit yung mama, minamahal. Matagal na siyang lulusong doon sa tubig ng Bethesda, minamahal ko, ngunit walang magdala sa kanya. Tinanong siya natin Panginoon Kristo, minamahal. Ang tanong sa kanya, nais mo bang gumaling? Yung nga sinagot niya, minamahal ko, bago ako dumating doon sa tubig, may nanoon na sa aking lumusong na. At sabi natin, dakilang Diyos, minamahal ko, ng ating Panginoon Kristo, magtindig ka. At tumindig ang mama, minamahal ko. Isipin po natin, minamahal ko, sa pagtityaga, minamahal, nadaman niya o naranasan niya yung kagalingan mula sa ating dakilang Diyos. Tayo man din, minamahal, nung araw, ayaw nating pumunta sa gawain ng ating dakilang Diyos. Ayaw nga natin maniwala sa nagsishare sa atin. Ngunit, isang araw, nung magkaroon tayo ng problema, minamahal ko, nagkaroon tayo ng matinding karamdaman na hindi mo gumalik sa ospital, minamahal. Lumapit tayo sa ating Panginoon. At sa mga panalangin ng ating minamahal, ginagawa ng pastor, minamahal ko, gumaling tayo. Pinagpala tayo, minamahal. Nung araw, may ibang naglalakad, minamahal. Ngayon, minamahal ko, binibilang ng sasakyan, minamahal. Meron nga pamilya, minamahal ko, galing ng Batangas, minamahal. Galing sila ng Batangas. Alam nilang kukulangin sila ng gasolina, minamahal ko. Ngunit, nakita nung isa na membro ng pamilya, minamahal ko, merong 500 pesos na lumilipat. O 50 pesos pala yung minamahal ko. Lumilipat doon sa expressway, minamahal. Tinigilan nila. At nakabili sila ng gasolina, minamahal. Isipin po natin kung gaano kabuti ang ating dakilang Diyos, minamahal ko. At sabi nga, minamahal, alam mo kung kanino natutunan. Alam mo kung kanino natutunan yung mga himala na ginawa ng ating dakilang Diyos. Kung paano pinagaling ng ating pinakamalapang at may mga karamdaman, kung paano nagbago ang buhay na ito. Alam mo yun, minamahal ko. Kung kanino mo natutunan. Dito sa aklat ng ikalawang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 14. Praise God. Dito po sa aklat ng ikalawang Timoteo, Kapitulo 3, ang versikulo po ay 14. Dalapwat matili ka sa mga bagay na iyong pinag-aaralan at sa pinagkaruunan mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutuhan. Amen. Kanino mo natutunan, minamahal? Yung pinag-aaralan mo, nalaman mo na may nag-iisang Diyos lamang na nagkatawang tao, minamahal. Kanino natin nalaman yun, minamahal ko, nasa relihiyon tayo, minamahal. Kaya, pag po sasabi, minamahal ko, dambuhan ang relihiyon. Huwag na huwag. Galing ako sa relihiyon, minamahal. At alam ko, minamahal ko, yung turo nila, minamahal. Kung nagtuturo nga sila, baka itinuro lang nila yung mali, minamahal. At totoo po, minamahal, na kanino natin natutunan yung mga totoo, minamahal ko? Kanino natin naranasan? Saan natin naranasan na ang himala ng ating dakilang Diyos dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade? Kanino natin natutunan ang kasalita ng ating pinakamamalapanan, yung puro salita ng ating dakilang Diyos sa ating magulang, sa ating malapanan, minamahal. Sila nagturo ng katotohanan, minamahal ko. Kaya sabi, lagi nating aalalahanin yung salita na ipinangaral sa atin. Tandaan po natin, minamahal. Hindi yung pagka dumalo ka sa gawain, napagod ka na, tutulog ka, hindi po, minamahal. Makinig ka na mainam sapagat dito mo lamang matututunan ang katotohanan, minamahal ko. Basahin natin, minamahal ko, unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 7. Praise God. Dito po sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 7. Dito po sa 2. Sa pamamagitan naman nito, ligtas kayo kung matyagan ninyong ingatan ang salita na pinangaral ko sa inyo. Maliban kung kayo nagsinampalataya na walang kabuluhan. So, minamahal, meron palang sumasampalataya na walang kabuluhan. Dito mo lamang narinig yung totoong pangangaral
Manatili ka. Sapagkat, ang sabi ng banal na kasalanan, keep in memory those things, those words that preach unto you. Isipin mo yun, minamahal ko mga kapatid. Laging alalahanin. Hindi natin alam ang katotohanan noong araw, minamahal. Namumuhay tayo noong araw, minamahal ko. Ganun lamang. Kung maimbitahan ka sa handaan, magpakabusog ka. Kung wala kang makain, hindi ka kumain. Ngunit dito minamahal, ni kailanman ang mga anak ng Diyos hindi pinababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ni kailanman minamahal. Pagkatapos mag-ayuno, nakahanda ang breaking. Tandaan po natin yung mga minamahal kong kapatid. Kaya po, keep in memory. Isipin natin yung ipinangaral. Natotoo sa atin minamahal ko. Ang sabi sa Biblia, na bago ka manalangin ay tutugunin ka na ng ating dakilang Diyos. Nangyari ba yun sa inyo minamahal? Isipin po natin, na ibang lingkod nag-iisa sa buhay. Wala magluluto para sa akin, minamahal ko. Bagamat ako'y kusinero, minamahal ko mga kapatid. Marunong ko magluto ng kahit anong putahe, minamahal. Ngunit kahapon, nung dalawin ko anak ko, minamahal ko, nangyari yung bagay na hindi na ako magsasaing sapagkat may kinain na ako ron. Nung umuwi ako sa kanila, dumaan ako sa kanila, minamahal ko, ang sabi, Daddy, meron ka pang dadalhin doon sa bahay niyo. Pakainin mo. Isipin po natin, minamahal, hindi na ako nagluto kahapon. Bunga ng pagtsatsaga. Sapagkat nanalangin ka, naglingkod ka sa totoong Diyos, tutugunin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bago ka parang manalangin, na kailangan mo ito, ibibigay na ng ating dakilang Diyos. Kaya sabi mo naman ko, basahin natin dito sa aklat ng Isaiah, Kapitulo 65, verses 21 up to 24. Praise God. Dito po sa Isaiah 65, talata 21 hanggang 24, ganito po ang pagkasulat. At sila ay magtatayo ng bahay, at ang mayo'y kanilang tatahanan. At sila ay magubasan, at magsisikain ng mga bunga niyaon. Sila ay hindi magtatayo, at iba ang tatahan. Sila ay hindi magtatanim, at iba ang kakain. Sapagkat kung paano ang makaarawan ng mga punong kahoy, ay magiging gayo ang makaarawan ng aking bayan. At ang aking mga pinili ay mga galak na malaon sa gawa ng kanilang mga kamay. 23, sila hindi gagawa ng walang kabuluhan o mga nganakman para sa kasakunaan, sapagkat sila ang lahi ng mga pinagpala ng Panginoon at ang kanilang mga anak na kasama nila. 24, at mangyayari na bago sila magsisitawag, sasagot ako. At samantalang sila ay nangagsasalita, aking dinirinig. Amen. Purihin natin dakilang Diyos. God bless you po, beloved Renato. So makita mo na, bago pa lang tumawag, alam na ating mga lapanganon kung ano hihingin mo sa Kanya. Alam. Kaya sabi nga, maglingkod ka ng tapat sa ating dakilang Diyos. Ipakita mo yung pagiging isang Kristiyano, yung bunga ng pagiging isang tunay na Kristiyano. Hindi yung dumadalo ka lang sapagkat gusto mo maligtas. Ayaw mo na impyerno. Pero doon ka pupunta. Bakit? Kung pinaglingkuran mo ang ating dakilang Diyos ng tapat, isang tiyak na bagay, hindi kalilimutan ng ating pinakamamahal na Panginoon yung mga ginawa mo sa Kanyang banal na harapan. Hindi kalilimutan yung mga. Yung mag-share ka ng Word of God. Yung i-share mo yung kung ano man ang meron ka. Doon sa wala, minamahal. Lalo na sa mga kapatiran. Tandaan po natin, minamahal ko mga hindi kalilimutan ng ating dakilang Diyos yung ginawa mo mabuti. Kaya nga po, ano ang bunga ng pagtitiyaga, minamahal? Sasabihin ko na sa inyo, kung nagtiyaga ka dito sa lupa, isang tiyak na bagay, handang-handa ka papunta sa langit any time of the day. Kahit na anong oras. Nakahanda ka. Sabagat alam mo, babalikan ka ng ating pinakamamalapan. Alam mo, babalikan ka ng ating dakilang Diyos. Alam mo sa Kanya pagbabalik. Tiyak na bagay.
kukunin ka ng ating pinakamamala, Panginoon. Sa huli versikulo, minamahal ko, huwag tayo manghimagod sa paggawa ng mabuti. Kasi minsan minamahal, napapansin natin kung minsan, ang tumatanggap sa harapan, 2-3 na lang, minamahal ko. Sabihin na natin, minamahal, na maraming kongregasyon sa buong Pilipinas. Ngunit tandaan po natin, kung ikay may panalangin isang tiyak na bagay, tutugunin ka ng ating dakilang Diyos. Kasi kung minsan, nagiging parang normal na lang sa atin yung pangyayari, minamahal ko. Hindi natin alam, nakakalimutan natin na meron tayong hinihintay na langit. Kung tayo'y magpatotoo, pinagpala ko ng Diyos. 5 na ang bahay ko. 3 na ang kotse ko. Nakapunta na ako sa ibang bansa. Nakalimutan ng Diyos. As dapat mong sabihin, hanggang ngayon, hinihintay ko ang pagbabalik ng ating pinakamamahal, Panginoon. Isipin po natin yung mga minamahal. Kaya basahin natin yung huling versikulo, Galacia, Kapitulo 6, ang versikulo 9. Praise God. Dito po sa aklat ng Galatia, Kapitulo 6, versikulo 9. Huwag tayo mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan magsipag-ani tayo, kung hindi tayo mahihimagod. Amen. Kung hindi ka mahihimagod, isang tiyak na bagay, aani ka. Tandaan mga minamahal, dito lang nagkaedad ako, kasi for the past 36 years, minamahal, walang hinihiisip man ng Panginoon, kundi yung kalakasan, kalusugan ng physical pagkatawan, na maging matagumpay ang banal na gawain. For ika-37 years ko minamahal, nanalangin na ako sa ating dakilang Diyos. Bigyan mo ko ng bagay, Manong, wala Panginoon. Bigyan mo ko ng sakyan. Magamit ko sa iba yung banal na gawain. Actually nga, minamahal, dito na ako sa chapel. Sabi na natin, beloved ordinary preacher, may kwarto ako. Pero hinihintay ko yung pagbabalik na ibibigay sa akin ng mahal na Panginoon. Hinihintay ko yun. Yung sakyan nga, pag dadalhin ko dito yun, naman, hindi ko pa gagamit sa iba. Gagamitin ng church. Yun po minamahal ko mga kapatid. Kaya, ano ang bunga ng pagtsatsaga? Alam mo, sa isip mo, natutugunin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Anytime, babalik ang ating dakilang Diyos. Kung hindi man mangyari, minamahal ko, nangyari naman, yung dadaling ka sa langit. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos.